Radio Pilipino Trivia. Did you know? Professor's Trivia. Mga kaibigan, kapag meron pong napapabalitang cannibal sa ngayon ay kadalasang diretso sa mental hospital ang gumagawa o madadampot sa ganitong karumal-dumal na gawain. Subalit noon, mayroon pong 300 taon na nakakalipas ay patok ang paggamit sa dugo, buto at katawan ng tao bilang gamot para sa mga may sakit, pasintabi po sa mga nag-aalmusal ngayon o nagba-brunch. Isa po sa mga sikat noon na gamot daw sa sakit ng ulo, may tama ng epilepsy at iba pang kagaya nito ay ang tinatawag na mummy powder. Sinasabing dapat ay mula ito sa labi ng mga yumaong hari ng Egypt, subalit may mga balita na kinukuha na lang kadalasan mula sa mga namatay o pinatay na ilang pangkaraniwang mamamayan sa England. Isa po sa mga naniniwala sa bisa nito si King Charles II na umiinom po ng elixir na mula sa pinulbos na bungo ng tao. Regular daw siyang umiinom nito upang manatiling malusog at malayo sa anumang sakit. Gayunman, hindi lang mga hari at reyna ang bilib sa sinasabing corpse medicine dahil noong mabitay si Haring Charles I ay nagkagulo ang mga magsasaka at iba pang pangkaraniwang tao upang inumin at sipsipin ang dugo ng hari na sinasabing ang royal blood ay gamot po sa epilepsy. Pati po ang blood o ang dugo ng mga napapatay na gladiator sa laban ay patok sa marami kung kaya't inaabangan tuwing may laban sa arena. Ilan pa sa mga sikat noon na corpse medicine ang mga pampahid na mula sa taba ng tao, inihahalo po sa alak at tumagal na ginamit hanggang noong 1920s dyan po sa Holland. Ang mga gamot daw na ito ay mahusay na panlunas sa rayuma, pananakit ng katawan at maging sa pulikat.